Mahirap lamang ang buhay ni Melissa, kaya sa murang edad ay batak na ang kanyang buto para maghanap buhay. Mula kasi nang maulila siya, ay kinailangan niya ng harapin ang hamon ng kapalaran para maisalba ang sarili. Kung ano-anong pinasok ni Melissa na trabaho, at hanggang sa siya ay magdalaga na, patuloy pa rin siyang kumakayod. Sa kanyang pagsisikap, makakapagpuhunan siya ng maliit na tindahan ng isda. At isang gabi, habang siya ay nagliligpit na sana ng kanyang mga paninda, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Napansin niyang tila wala sa sarili ang matanda at madungis pa ang buong katawan nito. Humingi sa kanya ng isda ang matanda. At dahil sa awa, ay hindi naman siya nagdalawang isip na bigyan ng matanda. Ang hindi alam ng babaeng si Melissa, ang matanda pala ay isang mayamang negosyante. Pero ang mas ikawiwindang niya, ang matandang ito pala ay ang kanyang ama. Ito ang kinukwento sa kanya ng kanyang ina. Nagpapanggap lang pala ang matandang lalaki na baliw at pulubi. Sinusubukan lamang ang pagkatao niya kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng mana. Magkaroon nga kaya si Felisa ng mana sa lahat ng yaman ng matanda, gayong ito ay isa lamang anak sa labas? Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ng mga naunang anak ng matanda na siya pala ay anak nito sa ibang babae? Maging maganda pa nga kaya ang buhay ni Melissa? O baka naman sa halip na umangat, mas lalo lamang itong ilubog ng kanyang mga kapatid sa ama. Ito po muli si Mr. Hope at sabay-sabay nating tunghayan ang isa na namang napakagandang kwento. Umaga pa lang ay maaga nang gumagala sa paligid ng simbahan ang batang si Melissa para magbenta ng sampagita. Sa murang edad ay kinailangan niya ng magbanat ng buto para tustusan ang mga gamot ng kanyang ina. Kalalabas lang kasi ng nanay niya mula sa ospital. Napilitan silang sa bahay na lamang manatili ang nanay niya dahil wala rin naman silang pera para magpa-confine pa. Ang tanging gagawin na lamang nila ay umasa sa mga gamot na nireseta ng doktor, na hindi rin naman alam noon ni Melissa kung magiging epektibo ba yon. Sabi kasi ng mga nakakakilala sa kanila, iba pa rin kapag may doktor na tumitingin sa kanyang ina kada oras. Mainit at mausok sa lansangan pero walang pakialam si Melissa. Sa halip na paaralan ng mundo niya, tila ang lansangan na lang din ang naging paraiso niya. Dahil dito niya mahahanap ang tunay na ikabubuhay nila. Sa halip na libro, sampagita ang hawak niya. Mas kailangan niya ng pera kaysa sa karunungan. Sampagita, sampagita, bili na po kayo. Lahat ng lumalabas sa paligid ng simbahan ay nilalapitan niya. Hindi niya pinalalagpas kahit na sino. Kailangan na kailangan niyang maubos ang dala niyang paninda. Dahil kung hindi, wala siyang maibibili ng gamot at wala rin silang makakain ng kanyang ina. Dalawa na lang kasi sila ni Beth na magkasama sa buhay. Wala rin naman silang mga kamag-anak na pwedeng asahan dahil lahat ng mga yon ay mga mata pobre. Ang tingin sa kanila na mga yon ay isa silang basura. Mga hampas lupa na kung saan may mahihingan, doon daw sila lumalapit. Sampagita po, bili na po kayo. 10 piso lang po ang isa. Saka sisigaw niya sa mga tao, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Magara ang kasuotan ng matandang lalaki. Base sa nakikita ni Melissa, alam niyang mayaman ito. Kaya naman hindi na siya nagsayang ng oras. Sinimulan niya ng i-sales talk ang matanda. Sir, kapag bumili po kayo ng sampagita, babango na po ang altar nyo. O kung gusto nyo naman pong ilagay sa tapat po ng pinto nyo, matutuwa po ang mga magiging bisita nyo dahil mabango. At higit sa lahat, pagpapalain po kayo ni Lord. Nakatulong na po kayo sa bata, tapos naging mabango pa po ang bahay nyo. 10 piso lang po ito, sir. Murang-mura. Kung sa iba po, 15 pesos po ito. Pero sa akin, mura lang. Wala ka na po makikitang mas mura pa rito. Tapos ako lang po nagbebenta ng sampagita rito na cute. Yung iba po kasi alam nyo na, hindi sila cute. Sabi ni Melissa. Natawa pa sa kanya ang matandang lalaki sa mga pinagsasabi niya. Aba, kakaiba ka rin mag-sales talk, bata ka. Sige, bibili ako ng 10. Sakto kasi malaki-laki ang altar namin. Bigyan mo ako ng 10 tapos ang sukli, sa'yo na.
Masayang sabi ng matandang lalaki. Tila nagningning naman ang mata ni Melissa. 500 kasi ang binigay ng matanda at may 400 pang sukli. Malaki na ang maitutulong nito para sa kanyang ina na naggagamot. Maraming salamat po, sir. Sobrang laking tulong po ng sukli na binigay nyo. Mangiyak-ngiyak pang sabi ng bata. Oo, huwag kang umiyak. Baka isipin ng mga tao pinaiyak kita. Pinunasan ni Melissa ang nangingilid niyang luha. Hinawakan siya ng matanda sa balikat at ngumiti. Iha, malayo ang mararating mo dahil masipag kang tao. Ipagpatuloy mo lang yan at lagi kang magdarasal sa Poong May Kapal, ha? O sige na, ako'y aalis na at malapit na rin gumabi. Umuwi ka na rin kapag naubos mo na yan para makapagpahinga ka. Sabi pa ng matanda at naglakad na rin ito paalis. Sa mga sandaling ito, namangha ang batang si Melissa sa katauhan ng matandang yon. Ang pagkakataon kasi na yun ay unang beses pa lang niyang naranasan. Kadalasan kasi sa mga matatandang aalukin niya ng sampagita ay laging masusungit. Kaya naman sobrang naninibago ang bata. Hindi niya inakalang may ganong klase ng tao siyang makakausap. Napapangiti na lamang ang bata at hinihiling na sana muli niyang makita ang matanda. Hindi para bentahan ulit ng sampagita, kundi para mas makilala pa niya ito. Pakiramdam niya kasi matagal na niyang nakita yon. Sayang, nakalimutan ko pang itanong kung anong pangalan niya. Napapailing na lamang na wika ni Melissa. Naubos na ang mga tao sa simbahan pero hindi pa rin nauubos ang dala niyang sampagita. Nasa 8 pa yon. At kung mabebenta niya pa ito ay malaking dagdag na rin ang 80 pesos. Habang nasa tapat ng bakery, kausap ni Melissa ang kanyang kaibigan na si Brian. Katulad niya ay nagbebenta rin to sa lansangan. Pero basahang bilog naman ang binebenta ng batang lalaki. Wow, ang swerte mo naman pala kung ganun. Baka mamaya si Papa God yun tapos nagpanggap lang na tao kasi mabait ka. Pabiro pang sabi ni Brian. Natawa naman si Melissa. Hindi yun si Papa God, ano ka ba? Hindi pa ako karapat-dapat na makaharap sa kanya. Pakiramdam ko, mabait lang talaga si Sir kaya niya ako tinulungan. Sana lahat ng tao ganun, no? Para natutulungan din tayong mahihirap. Sabi naman ni Melissa sabay sip-sip sa soft drinks. Hindi, wag din tayong masanay sa mga tulong na nanggagaling sa iba. Sabi kasi sa akin ni Papa, kapag nasanay kang may tumutulong sa'yo, mas lalo kang hihina. Sagot naman ni Brian. Mas lalong hihina? Anong ibig sabihin nun? Melissa, parang makakampante ka ng may tutulong sa'yo palagi. Kaya ang mangyayari, hindi ka na magsisikap sa buhay. Magiging mahina ka na. Hindi naman ako umaasa sa tulong ng iba, Brian. Alam mo naman ang buhay namin ni Mama. Kami lang ang magkakampi. Kahit nga mga kamag-anak namin ayaw sa amin eh. Sadyang natuwa lang ako kanina sa matandang lalaki. Kasi may mga ganong klase pa pala ng tao. Napabuntong hininga na lamang ang batang si Melissa. Basta tayo, kailangan natin magsikap para magkaroon tayo ng maraming pera. Tumayo pa ang batang si Brian at para bang nagmamalaki pa ito. Bakit ka ba kasi nagbebenta pa ng basahan? Maayos naman ang pamilya mo. Nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Minsan pa nga sobra kasi nagmemeryenda ka pa. Hindi ka rin naman kinakapos sa baon mo sa school. Ako nga walang school Melissa, kaya ako nagbebenta ng basahan para may sarili akong pera. Di ba nga ang sabi ko sa'yo kapag lagi kang umaasa sa iba, manghihina ka. Kaya nga ayoko nang umasa kina Mama at Papa para hindi na rin sila ganong mahirapan. Alam mo, dapat ang ginagawa mo mag-aral ka lang. Kasi yun naman ang gusto ng mga magulang natin Huwag mong pilitin ang sarili mo na gumaya sa akin. Kasi ako, kailangan ko talaga. Ikaw gusto mo lang. Brian, magkaiba tayo. Ako seryoso na ako sa buhay, ikaw nilalaro mo pa lang. Kaya hanggat nandyan ang mga magulang mo, sumundal ka sa kanila. Bata ka pa Hindi pa ito ang tamang panahon para hindi mo sila asahan. Hindi mo pa kakayanin mag-isa sa buhay. Maswerte ka kasi nandyan pa sila sa'yo. Kaya hanggat nandyan pa sila, samantalayin mo na lang. Sabi ni Melissa.
Muli na namang napaupo ang batang lalaki sa tabi ni Melissa. Seryoso na rin ang mukha nito. Oo na, tama ka na. Gusto ko lang naman kasing magkaroon ng sariling pera para mabili ko ang gusto ko, ganun. Naiintindihan naman kita, Brian. Pero mas maganda kung itutuon mo ang atensyon mo sa pag-aaral. Tumango na lamang ang batang lalaki na si Brian. Sa murang edad nila, ganun na ang usapan ng dalawa. Si Brian kasi, kahit na medyo nakakaangat naman sa buhay, ay parang utak matanda na rin na gusto nang magkaroon ng sariling pinagkakakitaan. Bagay na laging kinokontra ni Melissa dahil hindi naman talaga tama na sa murang edad magbabanat na ng buto ang isang bata. Wala lang talagang choice si Melissa dahil wala na silang ibang aasahan. Pag uwi ng bata sa kanilang bahay, inabutan niya agad ang ina na nagsasaing na. Agad siyang lumapit sa babaeng si Beth para alalayan ito. Mama, hindi na po dapat kayo bumabangon. Baka po kasi lalo kayong magkasakit kapag kumikilos pa rin kayo rito. Nag-aalalang sabi ng batang si Melissa. Alam ko namang pagod ka sa paglalako mo ng sampagita. Kaya naisipan ko naman na ako na lang ang gagawa. Isa pa, kaya ko pa namang kumilos, anak. Nakangiting wika naman ni Beth. Mama, kahit na po. Ang sabi sa atin ng doktor nung nakaraan, hindi ka dapat napapagod. Kaya kapag wala pa ako rito, hintayin nyo na lang po ako. Kasi uuwi naman po ako ng maaga palagi. O kaya naman, bago ko umalis, magsasaing na po ako agad. Diyos ko naman talaga itong batang ito. Alam mo anak, nahihiya na nga ako sa iyo Kasi wala man lang ako magawa para sa atin. Ikaw pa na anak kong naghahanap buhay na dapat nag-aaral ka lang. Anak, patawarin mo ko ha. Kasi hindi kita magawang ipasok sa paaralan. Kung sana naging mayaman lang ako, hindi ka na sana magdurusa ng ganito. Sabi ni Beth at lumungkot naman agad ang mukha ng babae. Mama naman, parang others. Siyempre gagawin kong lahat ng to dahil mahal kita. Dahil mama kita. Kasi alam ko naman na kapag naging maayos at magaling ka na, magiging maayos na rin ang pamilya natin. Ma, huwag niyo na po kong isipin. Ayos lang po ako. Darating din ang panahon na magiging okay din po tayo. Masayang sabi naman ng batang si Melissa. Huwag ka mag-alala. Kapag gumaling na ako naman ang magtatrabaho. Lahat ng gusto mo ay bibilhin ko para sa'yo. Hinaplos pa ng babae ang pisngi ni Melissa at saka nagpakita ng malapad na ngiti. Mga ilang sandali lang ay sumapit na rin ang kinagabihan. Kagaya ng lagi nilang sistema, gulay na naman ang kanilang inuulam. Yun kasi sa tingin ng bata ang mas magandang kainin ng kanyang ina. Lumipas pa ang mga araw, mas lalong nagsikap ang batang si Melissa sa paglalako ng tindang sampagita. Bilad sa lansangan at kung minsan pa ay nauulanan na rin siya. Pero wala lang naman yun kay Melissa. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay kumita ng pera. Ang tanging prioridad niya ay ang kanyang ina. Ang tumal naman ngayon, nakakainis kasi umulan pa. Sabi na lamang ni Melissa habang nakaupo sa gilid. Nakasilong siya sa bakery. Nang aalis na sana siya, biglang nakita niya ang kapitbahay nilang si Aling Maricel. Huminto ito sa harapan niya at nagsimula itong magsalita na para bang nag-aalala. Melissa, Diyos ko naman, saan ka ba nagpuntang bata ka? Wala ka bang alam sa nangyari sa mama mo? Tanong ng Aling si Maricel. Agad namang nabahala ang bata. Tila may trauma na kasi ito sa mga ganong klase ng balita. Bakit po? Ano po bang nangyari kay mama? Ang mama mo, itinakbo nila Pepang sa ospital. Paano nakita kasi nilang walang malay sa bakuran ninyo? Alam mo ang mabuti pa, pumunta ka na sa ospital. Baka hindi mo paabutang buhay ang mama mo. Sa sinabing yun ng Ali ay agad-agad na tumakbo ang batang si Melissa. Kamuntikan pa nga itong mabundol ng jeep. Mabuti na lamang ay agad na nakapreno ang lalaking driver. Gamit ang kakaunting na pagbentahan, sumakay siya ng tricycle patungo sa ospital. Kabadong-kabado ang bata dahil sa tuwing maitatakbo ang kanyang ina sa ospital, pakiramdam niya tuluyan na siya nitong iiwan.
Nang makarating siya roon ay nakita niyang nasa tapat ng isang silid si Aling Pepang. Malungkot ang mukha nito at para bang katatapos lang ding umiyak. Aling Pepang, nasan po si Mama? Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ng batang nag-aalala. Hindi sumagot ang matanda. Tumingin lang ito sa pintuan. Kaya naman dali-daling pumasok doon si Melissa. Nadatnan niya ang kanyang ina na may nakasaklob ng puting tela. Pagtanggal niya ng tela, kita niyang putlang-putla ang mukha ng mama niya. At kahit na anong gawin niyang paggising dito, ay hindi na ito muli pang dumilat. Abot langit ang kalungkutan ng bata sa mga sandaling ito. Yakap niya ang kanyang ina at nagmamakaawa siya na sana muli itong mabuhay. Mama! Mama, bakit niyo po ako iniwan? Akala ko po ba magpapalakas kayo at magpapagaling? Bakit po ganito? Sino na lang ang makakasama ko, Mama? Magumising kayo! Kailangan ko po kayo sa buhay ko, Mama! Inawat na siya nang may mga dumating ng nurse. Kinuha na ang katawan ng kanyang ina habang siya naman ay hinawakan na lang din ni Aling Pepang. Melissa, wala na ang mama mo. Masakit mang isipin pero kailangan natin yung tanggapin. Ang isipin mo na lamang ay nagpahinga na rin siya. Wala nagpagod at wala na siyang mararamdamang sakit. Wika ni Aling Pepang. Pero Aling Pepang, siya na lang po ang meron ako. Siya na lang po ang kasama ko sa buhay. Paano na lang po ako? At saka mahal na mahal ko po ang mama ko. Hindi ko po kayang mabuhay lang wala po siya. Sabi pa rin ni Melissa nang umiiyak pa rin. Halos mahigit 1 oras din ang lumipas bago tuluyang kumalma ang batang si Melissa. Tulala na lang ito sa isang tabi habang naghihintay sila ng update. Mga ilang sandali lang, biglang dumating ang batang si Brian. Alalang-alala rin ito para kay Melissa. Iho, ikaw na muna ang sumama rito kay Melissa. Kailangan ko na kasing umuwi na muna sa amin. Naiwan ko pala ang mga niluluto ko. Sabi ni Aling Pepang. Sige po, marami pong salamat. Sagot naman ni Brian. Umalis na rin ang matanda. Agad namang kinausap ni Brian ang kanyang kaibigan. Melissa, ayos ka lang ba? Ikaw kaya ang mamatayan ng mama? Tapos tanungin kita kung ayos ka lang. Makakasagot ka kaya ng oo? Sarkastikong sabi ni Melissa na humihikbi-hikbi pa rin. Sorry na, hindi ko kasi alam ang sasabihin ko eh. Brian, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong kasama. Sinong tatakbuhan ko? Sinong sasandalan ko kapag nahihirapan ako? Sino na lang ang dahilan kung bakit ako magtatrabaho? Wala na si Mama. Nandito naman ako, Melissa. Hindi kita iiwan. Di ba magkaibigan tayo habang buhay? Nakangiting wika ni Brian. Kahit na papaano'y gumaan ng bahagya ang kalooban ni Melissa. Naramdaman niyang may isa pa rin palang taong nananatili sa kanya. Pero iba pa rin kapag ang mismong ina niya ang nasa tabi. Kaso nga lang, magmula sa mga sandaling ito ay kailangan niya nang tanggapin na siya na lamang ang mag-iisang haharap sa bawat bukas. Makalipas ang usapan na yon ay umuwi na rin sila. Kinabukasan, nagsimula na agad ang burol. Kakaunti lang ang mga pumunta. Ni isa ay walang kamag-anak nila ang dumating. Sa katunayan, puro mga matanda lang ang naroon. Melissa, matulog ka na muna. Ako na ang bahalang magtimpla ng kape para sa kanila. 10:00 na ng gabi oh. Wika ni Brian sa kanya. Ayokong iwan si Mama rito. Magkakasakit ka pag hindi ka natulog. Ikaw, Brian, ikaw na lang ang matulog. Umuwi ka na sa inyo kasi baka pagalitan ka pa ng mama at papa mo. Sabi naman ni Melissa habang nakatingin pa rin sa kabaong ng kanyang ina. Nagpaalam naman ako sa kanila eh.
pupunta nga sila rito bukas. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Gisingin na lang kita ulit mamaya para palitan ako. Tumingin ng seryoso ang batang si Melissa kay Brian. Kita niya na talaga namang nag-aalala ito sa kanya. Napangiti na lamang ng mapait si Melissa. Kahit na paano'y masaya siya dahil kay Brian. Sinunod na lamang ni Melissa ang sinabi ni Brian. Tutal, maghapon din namang pagod ang katawan niya. Pumasok siya sa loob ng kanilang maliit na bahay at naidlip. Mabilis na lumipas ang mga araw, nailibing na rin ang kanyang ina. At matapos yon, alam na ni Melissa na malaki na ang magiging pagbabago sa buhay niya. Mag-isa na lamang niyang haharapin ang bawat umaga. Bagay na unti-unting nagpapabigat ng kalooban niya. Pero ganun pa man, pinilit niya pa ring mabuhay. Itinigil niya na ang pagtitinda ng sampagita. Isinama siya ni Aling Pepang sa palengke para magtinda ng isda. At dahil nga rito, ito na rin ang nagsilbi niyang hanap buhay. Hindi na niya namalaya ng panahon. Sa palengke na rin pala siya tuluyang nagdalaga. Melissa! Napalingon si Melissa sa malakas na boses na tumawag sa kanya. Sandali niyang binitiwan ang hinihiwang tilapia at saka pinagtuunan niyo ng pansin. Ano ka ba? Bakit ka ba sigaw ng sigaw? Sabi naman ni Melissa. Ay, wow ang sensitive mo sa ingay, ang ingay-ingay naman talaga rito. Sabi naman ng dalagang si Mary Jane. Ano ba kasing problema mo? Salubong ang kilay ni Melissa. Gala tayo mamayang gabi. Libre ko na. Unang sahod ko, girl. Gala? Ano ka ba? Pahinga ko na lang nga mamayang gabi. Hindi na ako makakagala pa niyan. Alam mo naman na nakakapagod ang trabaho. Buti ka pa nga, paupo-upo ka lang sa opisina nyo. Iba talaga kapag nakapagtapos no? Natatawa na lamang na sabi ni Melissa. Ito na naman siya, hindi ko naman kasalanan na nakapagtapos ako Siyempre, ginapang talaga ng mga magulang ko para lang makatapos ako kasi kailangan ko yun. Kaya sige na, gumala na tayo. Libre ko naman Pamimilit pa ni Mary Jane pero umiling na lang din si Melissa. Hindi kasi tayo pareho ng sistema ng buhay. Alam ko na mahirap din naman ang trabaho mo. Pero mas nakakapagod kasi ang trabaho ko Kung ikaw may lakas ka pa para umalis, ako kasi wala na. Sana naiintindihan mo ko. Napangiti na lamang ng mapait si Melissa at saka bumalik sa ginagawa. Sige na nga, hindi na. Minsan na nga lang ako magyaya, ayaw pa. Siguro kapag bumalik si Brian at niyaya ka niyang umalis, sasama ka agad. Muling napatigil ang dalaga sa paghihiwa ng tilapia. Nang mabanggit ang pangalang yun ni Brian, ay biglang bumalik ang mga masasaya nilang alaala ng binata. 10 taon na rin kasi ang nakalipas matapos mailibing noon ang kanyang ina, nawalan na siya ng kontak kay Brian. Umuwi kasi ng probinsya ang buong pamilya ng binata at magmula nun, hindi na sila nagkausap at nagkita pang muli. Sa paglipas ng mga taon, ay tinanggap na lang ni Melissa na may mga tao talagang bigla na lang mawawala sa buhay mo. Kagaya na lang ng kanyang ina. Sorry na, alam ko naman na mali yung sinabi ko. Ikaw naman kasi. Sige na, sasama na ako mamaya. Anong oras ba? Tanong ni Melissa. Wait, sigurado ka ba? Anong oras? Mamayang 7 ng gabi, pero bakit biglang nagbagong isip mo? Nagtatakang tanong ni Mary Jane. Naisip ko lang kasi na palagi ko na lang kinukulong ang sarili ko sa mga alaala ng nakaraan. Paano kaya kung ito naman yung oras para bumuo ako ng mga bagong alaala? Bongga girl! Sa wakas naisip mo rin yung bruha ka. Tama ka naman, kasi diba life is too short. Kung habang buhay kang lugmok dahil sa mga taong nawala sa buhay mo girl, walang mangyayari sa'yo. Mag-enjoy ka naman hanggat may time ka pa. Deserve mo maging masaya sa life sa kabila ng pinagdaanan mo, no? Siguro nga tama ka talaga na magsisimula lang ang totoo kong buhay kapag sinubukan ko ng kalimutan ang mga nangyari noon. Kahit na malansa si Melissa, lumapit sa kanya si Mary Jane para yakapin siya. Si Mary Jane ay matagal-tagal na rin niyang kaibigan.
Matapos kasi ang 5 taon mula nang mamatay ang kanyang ina at umalis si Brian, dumating naman sa buhay niya si Mary Jane. Naging matalik na magkaibigan sila. Si Mary Jane ang naging takbuhan niya sa tuwing napapagod na siya sa buhay. Ano bang pwede kong suotin sa pupuntahan natin? Alam mo naman, wala akong magagandang damit eh. Sabi ni Melissa. Huwag ka na mag-alala, isasama kita mamaya sa bahay at bibihisan kita ng pambongga. Sayang ang beauty mo, girl, kung magsusuot ka lang ng panglalaki. Sabi naman ni Mary Jane at tinapik pa siya sa balikat. Mabilis lumipas ang mga sandali at natapos na rin ang pagtitinda ni Melissa. Matapos makaligo ay sinundo na siya ni Mary Jane para sa bahay nito ayusan. Dahil bihasa naman si Mary Jane sa pagme-makeover, mabilis lang silang natapos. Halos hindi na makilala ni Melissa ang kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Sobrang ganda niya. Kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na darating din pala ang araw na makikita niya ang sarili na ganun kaganda. Bongga! Mas maganda ka pa sa akin, girl. Sarap mong sabunutan eh. Pagkatapos nun ay lumabas na rin sila. Sumakay sila ng jeep at nagtungo sa ermita. Hindi naman yun ang unang beses na nakarating doon si Melissa. Napapadaan din kasi siya ron tuwing namimili ng bagong paninda. Kaya naman alam niya na maingay at magulo roon. Maraming bar sa tabi-tabi at kung ano-ano pang tugtog. Ano bang ginagawa natin dito, Mary Jane? Nagtataka niyang tanong. Malamang mag-happy-happy tayo rito. Anong tingin mo, makikipag-away? Ayun, dali. Pasok tayo ron. Hinila na siya ni Mary Jane. Wala nang nagawa pa si Melissa kundi sumabay na lang sa agos ng trip ng kanyang kaibigan. Pagpasok nila sa loob ng isang bar ay maingay na, punuan, kaya naman agad din silang umalis doon. Hanggang sa nakarating na sila sa mas maayos na bar. May parking lot at may mga nagbabantay sa gilid na 2 lalaking malalaki ang katawan. Maingay rin naman doon nang pumasok sila, pero hindi gaya ng sa mga nauna. Pumwesto agad sila sa isang bakanting lamesa. Paglapit sa kanila ng waiter, ay agad namang umorder ang 2 ng kanilang maiinom. Sa mga sandaling ito, aminado naman ang dalagang si Melissa na kahit na paano, nakakalimutan niya ang lahat ng lungkot na meron siya. Ang saya-saya niya habang nakikipagsayaw sa kung sino-sino. At mahigit 1 oras nga lang ang nakalipas, nakita niyang may kalandian na ang kanyang kaibigan. Natatawa na lamang siya habang nasa gilid pa rin. Maya-maya lang ay tumayo na rin siya nang makaramdam na naiihi. Nagtungo siya sa ladies' restroom. Papasok na sana siya pero hindi niya inaasahang may makasalubong siya. Dahil medyo nakainom na rin, hindi na rin niya nailagan ang kanyang nakasalubong. Ouch! Buisit! Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Are you blind? My God! Iritadong sabi ng isang babae na artistahin ng datingan. Maganda at sexy. Kita pa ang pusod nito at ang hubog ng katawan. Pasensya na, hindi ko kasi nakita. Sorry talaga. Sorry? Are you an idiot? Munti ka na ako matumba sa pagkakabangga mo. Then now you're telling me na sorry? What kung natumba ko at tumama ang ulo ko sa sahig? What kung nabagok ako at nagkaroon ako ng head trauma at nagkaroon ako ng amnesia? Anong magagawa mo? Sabi pa ng babae. Nanlalaki pa ang mata nito na para bang sinisindak siya. OA naman nito. Pabulong niyang sabi. May sinasabi ka ba? Bumubulong ka pa eh. Wala, ang sabi ko naiihi na ako. Baka pwedeng padaan. Sabi pa ni Melissa. I'm not yet done with you. Hindi kita maintindihan. Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo na ako dahil sa simpleng banggaan? Napalingon silang 2 sa gilid nang biglang may dumating namang lalaki. Matangkad yun at mistisuhin din. Kahit na nakainom na ang dalagang si Melissa, napansin niyang magkahawig sila ng babae. Ella, what happened? Tanong ng lalaki. Kuya Marco, ito kasing babaeng to. Binangga ko. Muntikan pa akong matumba at mauntog. Tapos hindi man lang marunong mag-sorry. Humingi na ako ng pasensya kanina sa'yo. Ayaw mo lang makinig kasi salita ka ng salita. Buwelta naman ni Melissa. Well, hindi ko maramdaman ang sincerity ng sorry mo. Mas nagtaray ka pa kasi kesa sa akin. Sino ka ba?
Lumapit na ng bahagya ang babaeng si Ella. Kung makatitig ito sa kanya ay parang hinuhusgahan na nito ang buo niyang pagkatao. Miss, hindi ka rin naman nakatingin kanina eh, kaya nagkabanggaan tayo. Kung nakatingin ka lang din sana, edi hindi ka nagagalit ng ganyan. Kung ayos lang ha, padaan ako kasi naiihi na ako. Sarkastiko pang sabi ni Melissa. Hindi na niya pinansin pa ang dalawa. Sa pilitan niyang pinatabi ang babae at saka dumiretso na sa isang cubicle. Napakitaray, akala mo naman kanya tumbar. Bulong na lamang niya sa sarili. Buong akala ni Melissa ay umalis na ang dalawa sa tapat ng restroom. Pero paglabas niya, hinintay pala siya ng babae at ng kasama nitong lalaki, na sa pagkakaalam ni Melissa ay kapatid ng nagtataray sa kanya. Oh, hindi pa ba kayo tapos? Tanong niya. Ang lakas din naman ng loob mo magsalita ng ganyan sa kapatid ko, no? Sino ka ba sa tingin mo? Tanong ng lalaki na si Marco. Customer ako rito. Kayo? Sino ba kayo? I am the owner of this place. Just so you know. Kaya umayos ka ng pananalita mo dahil dayo ka lang sa lugar na to, ha? Apologize to her. Utos ng lalaki kay Melissa. Mukhang galit na rin ito dahil nagtaas na rin ito ng boses. Grabe naman kayo kung makasigaw. Parang pinapalamon mo ko Pero sige, para matapos na to. Miss, sorry. Hindi ganyan ang sorry na gusto ko. Buwelta ni Ella. Paano ba dapat? Ang gusto ko lumuhod ka sa harapan ko. Santo ka ba para luran? Manigas ka. Maglalakad na sana paalis si Melissa nang biglang hablutin ng babae ang kanyang buhok. Hinila yun pabalik, kaya naman halos matanggal na ang anit niya. Pagbitaw ng babae ay agad niyang sinampal ng malakas. Gulat na gulat ang magkapatid. Hindi nila inakalang papalag si Melissa kay Ella. How dare you! Akmang lalapit si Marco sa kanya pero mas tinapangan niya pa sa mga sandaling ito. Subukan niyong lumapit. Basta gulera ako sa amin. Baka mabangasan ko yung mga mukha niyo. Sige! How dare you to touch my beautiful face? Sabi naman ni Ella. Sumugod to ulit pero inilagan lang yun ni Melissa. Nasubsob tuloy ang babae dahil sa kawalan ng balanse. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Sabi naman ni Marco. Sige, lapit! Pananakot pa ni Melissa. Tinulungan ng lalaki ang babaeng makatayo. Pagkatapos ay ipinatawag na rin ito ang mga security guard para palabasin si Melissa. Kinaladkad siya palabas ng bar. Nagulat na lang din si Mary Jane sa nangyari. Nasa parking lot na sila noon habang nagpapalamig ng ulo. Napapakamot na lang sa batok ang babaeng si Mary Jane. Hindi kasi nito inakalang magkakaroon ng kaaway si Melissa sa loob ng bar. Tahimik na tao lang naman kasi si Melissa kaya wala sa itsura nito ang pagpalag. Anyari? Lumandi lang ako saglit, may nakaaway ka na. Dismayadong sabi ni Mary Jane. Anong saglit? Ang tagal mo nang nakikipaghalikan dun sa lalaki. Umihi lang naman ako sandali. Tapos nakabangga ko yung babaeng yun. Galit na galit. Nangingi na nga ako ng pasensya eh. Sabi naman ni Melissa. Girl, kapatid ng may-ari ng bar ang ginuumbag mo. Tingnan mo, napalabas ka tuloy. Baka mamaya ireklamo ka pa ng mga yun sa mga pulis eh. Pakialam ko, sila naman ang nanguna eh. Bigla niyang hinila ng malakas ang buko. Di sinampal ko. What, Melissa? Nanampal ka? Baliw ka, girl! Bakit ba? Masama ba ang ginawa ko? Bex, ox na ox yun. Gusto ko rin talagang sampalin ng babaeng yun eh. Kundi lang siya kapatid na may-ari. Chusera, kapag nagpupunta ako rito, feeling niya siyang pinakamaganda sa lahat. Sabi pa ni Mary Jane. Ang gulo mo, kanina ayaw mo nang ginawa ko. Tapos ngayon okay na okay sa'yo. Ano ba talaga? Basta, Melissa Bex, masaya ako kasi marunong ka nang ipagtanggol ang sarili mo. Tama lang yun. Sampalin mo lahat ng nang-aapi sa'yo. Baliw ngayon lang to. Ayoko magkaroon ng masamang record, no? Tara na nga, umuwi na lang tayo. Sabi ni Melissa at nauna na itong tumayo. Sakto namang may napadaan na jeep kaya dali-dali na rin silang sumakay. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga sa mga sandaling yon. Hindi niya kasi talaga inaasahan na mangyayari ang ganon. Akala niya masaya at maingay lang sa loob. Pero may mga tao pala talagang kagaya ng nakatagpo niya.
Aminado ang dalaga na busit siya sa magkapatid, lalong-lalo na ron sa babaeng sumabunot sa kanya. Pero sa kabilang banda, ayaw na lang din niyang isipin pa. Hindi kasi ganoon ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang ina. Nasanay siyang may hinhin at talaga namang tahimik lang. Sa kabilang banda, hindi rin naman niya isasantabi ang pagtatanggol sa kanyang sarili sa oras na siya ang madehado. Mula kasi nang mawala ang mga taong mahal niya, pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng maapi-api ng kung sino lang, kahit pa ng mga kamag-anak niya. Sila na lamang ang pasahero sa jeep dahil anong oras na rin nun. Kaya kahit mag-usap sila ng malakas doon, ay ayos lang. Girl, hindi pa rin ako makaget over sa ginawa mo. Bongga ka ron. Sabi pa ni Mary Jane. Tuwang-tuwa ka naman. Tanging sagot ni Melissa. Siyempre, marami na kasing inis sa babaeng yun. Eh di palagi ka palang nandun, tapos palagi ka pang may kahalikan. Baliw, yun ang una. Lagi ako nandun pero wala namang pumapatol sa akin. Yung kanina lang talaga. Eh kasi nga mga rich kid ang mga tao ron. Alam agad nila kapag hampas lupa ka, kaya hindi ka nila papansinin. Mary Jane, huwag ka nang bumalik sa mga ganong lugar. Alagaan mo naman ang sarili mo. Baka mamaya may mga sakit ang mga tao ron tapos mahawa ka pa. Kapag namatay ka, edi wala na naman akong kaibigan. Sabi na lang ni Melissa at tumingin na lang sa labas. Grabe naman mag-isip ang babaeng to. Nang makarating na sila sa kanilang barangay, naghiwalay na rin sila ng landas sa unang kanto. Magkaibang direksyon kasi ang tirahan ng dalawa. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nakasabay niya sa paglalakad si Aling Pepang. Ito ang tumulong sa kanya para magkaroon ng sariling tindahan. Mula nang mawala ang kanyang ina, ang matandang ito na lang ang laging tumitingin at umaalalay sa kanya. Parang naging pangalawang magulang na rin niya ito. Aling Pepang, gabi na eh. Bakit nandito pa kayo sa labas? Ano po yung mga dala nyo? Ako na po magbubuhat. Agad na kinuha ni Melissa ang mga dala nitong plastik. Maraming salamat. Eh, saan ka ba galing at parang amoy alak ka? Tanong ng matanda. May pinuntahan lang po kami ni Mary Jane na inuman. Yang Mary Jane na yan, iwas-iwasan mo yan ha. Niyayaya ka sa inuman. Aling Pepang, isang beses lang naman po yun. Hindi na po mauulit. Sumama lang ako sa kanya kasi unang sahod niya sa unang trabaho niya eh. Eh kahit na ba, baka mamaya mawili ka. Nako, magkasakit ka pa. Alam mo naman siguro kung gaano kahirap ang magkasakit para sa ating mahihirap. Hindi tayo mayaman na kapag nagkasakit, otomatikong may ospital na tatanggap. Mahirap lang tayo. Madalas kailangan pa nating magmakaawa para lang tanggapin tayo kapag wala tayong maibabayad. Sabi ni Aling Pepang. Bumuntong hininga ang matanda. Tumango na lamang din si Melissa dahil alam niyang may punto naman talaga ito. Mga ilang sandali lamang ay naihatid na rin niya ang matanda sa bahay nito. Nang makapagpaalam, ay naglakad na rin siya patungo sa bahay niya. Ang bahay ng kanilang ina na siya na lamang ang nakatira. Ngumiti ng malapad at huminga ng malalim si Melissa. Tuwing papasok kasi siya sa bahay nila, parang bumabalik ang lahat ng sakit nung araw na namatay ang kanyang ina. Tila ba sariwa pa rin ang lahat. Mama, alam kong masaya ka na dyan sa langit. Maraming salamat po kasi napalaki mo kong matatag, Ma. Ito na ako ngayon, matibay na dalaga at kayang tumayo sa sariling mga paa. Mama, ayos lang bang ituring ko ng mama rin si Aling Pepang? Mabait naman kasi siya sa akin eh. Sabi ni Melissa habang nakatingin siya sa larawan ng ina na nasa tabi ng altar. Humiga na lang siya sa papag. Kalaunan ay nakatulog na rin siya agad. Kinaumagahan, nagising siya dahil sa sigawan sa kabilang bahay. Nag-aaway-away na naman kasi ang mga yon. Pero sa halip na mainis, lihim na nagpasalamat na lang ang dalaga dahil sa ingay nila. Kung hindi, baka malabo siyang magising ng maaga. Matapos makaligo ay inihanda na rin niya mga kailangan niya sa pagtitinda ng isda.
Binuksan na rin niya ang malaking cooler na may isda na punong-puno ng yelo. Kumuha siya ron ng paninda niya at sandaling tinimbang. 5 kilo ng tilapia, bangus, at 10 kilo ng galunggong. Ayos na siguro to ngayon. Sabi niya matapos maisampa sa kanyang kariton ng mga isda. Naglakad na rin ang dalaga habang tulak-tulak ang kariton patungo sa palengke. Mayroon siyang pwesto roon na kanya rin namang binabayaran kada kinsenas. Kakapwesto niya pa lang ng mga sandaling yon nang may lumapit sa kanyang matandang lalaki. Uugod-ugod na ito. Puti na ang buhok pero hindi pa naman kuba. Tuwid pa ang tindig. Pero kapansin-pansin na nagpapalaboy-laboy lang yun sa kalsada dahil sa hindi nito maayos na damit at pang-ibaba. Mayroon kasing punit ang sando nito at marumi naman ang short. Iha, anong isda ang nandyan? Malabo kasi ang mata ko. Tanong ng matandang lalaki. Galunggong, tilapia at bangus po. Ilang kilo po ba ang bibilin nyo at alin po dyan? Tanong naman ni Melissa. Kita ng dalaga na tila lumungkot ang mukha ng matanda. Napalunok yun ng laway habang nakahawak sa tiyan. Sa puntong yon, alam na ni Melissa kung ano ang nais ipahiwatig ng matanda. Alam niya kasi ang pakiramdam na mawalan, kaya naintindihan niya agad ang tingin ng matandang lalaki. Wala ho kayong pambili, ano po? Tanong ng dalaga. Wala ka talaga. Nagugutom na kasi ako. Sagot naman ng matandang lalaki. Sige ho, bibigyan ko na ho kayo ng 1 kilong galunggong. Namilog ang mata ng matandang lalaki sa pagkabigla. Hindi ito makapaniwala na bibigyan siya ng dalaga. Sigurado ka ba? Wala ka pa yatang benta. Ganun po talaga. May nangangailangan eh. Kailangan nating tumulong sa mga nangangailangan. Alam ko rin po kasi ang pakiramdam ng walang-wala. Nakangiti namang tugon ng dalaga. At dahil dito ay napangiti na lang din ang matandang lalaki. Hindi. Nakakaya. Ganito na lang. Babalik ako rito. Hahanap ako ng paraan para makabili. Naku, hindi na po. Bibigay ko na lang po ito sa inyo. Hindi, iha. Naiintindihan ko na matulungin ka, pero syempre, alam ko na may pangangailangan ka rin naman. Kaya sige, ako aalis na muna ha. Bahala na kung saan ako makadiskarte. Sana pagbalik ko may maabutan pa ako. Maraming salamat iha ha. Pero gusto kong magbayad. Teka, alis lang ako ha. Sabi ng matanda at dali-dali na ring naglakad paalis. Napapailing na lamang si Melissa. Ngayon lang kasi siya nakakita ng pulubi na may ganong klase ng mentalidad. Kadalasan kasi sa mga nabibigyan niya noon ay paghingi lang talaga ang gustong gawin. Natawa na lamang ang dalaga. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagtitinda. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na nga ang pananghalian. Kailangan niya nang itabi muna ang mga paninda niya dahil kakain na rin siya. Paalis na sana siya nang biglang bumalik ang matandang lalaki. Bagsak ang mga balikat nito, malungkot at parang dismayado ang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Melissa. Wala. Walang nagbigay sa akin. Hindi ako nakadiskarte. Ang sabi ko naman ho kasi sa inyo kanina, ibibigay ko na lang po sa inyo yung isda. Hindi nyo na po kailangan bayaran pa. Nakangiting wika ni Melissa. Sigurado ka ba talaga? Hindi ka ba malulugi niyan? Hindi naman po. Naabot ko na po ang quota ko para sa araw na to. Malakas kasi talaga ang bentahan ng mga isda ngayon. Ito po. Itinabi ko talaga para sa inyo kasi alam kong babalik kayo. Kunin nyo na po. Kinuha ni Melissa ang isang supot ng isda at binigay sa matanda. Nag-aalangan pang ang kunin yon. Napakabait mo namang tao. Sana pagpalaig ka ng may kapal, iha. Sabi ng matanda. Ginagawa ko lang po ang turo sa akin ng mama ko na kapag may nangangailangan, tulungan ko kung may kakayang makatulong. Sige po mauna na po ako.
Iluto nyo na lang po yan ha. Sabi ni Melissa. Naglakad na siya pero napahinto agad nang may mapagtanto siyang bagay. Humarap siyang muli sa matanda. Tay, saan nyo nga po pala yan lulutuin? Tanong ni Melissa. Bahala na. Makikisuyo na lang siguro ko sa bahay-bahay na makiluto. Nakangiting wika ng matandang lalaki. Huwag na po. Baka bawasan pa nila yan at baka isa na lang ang matira sa inyo. Sumama na lang po kayo sa akin at doon nyo na po yan lutuin. May mga rekado naman po doon at may kala naman po akong maliit. Nako, sobra-sobra ng abalang dinudulot ko sa'yo. Tama pa ba ito, iha? Wala naman pong mali kung tutulong ka. At saka, nag-aalala lang naman po kasi ako. Baka mamaya gulangan pa kayo ng ibang tao. Alam niyo po kasi, ang mga tao rito sa barangay namin, mga wala sa ayos yung iba. Kaya dapat hindi natin ipagkatiwala sa kanilang mga pagkain natin o kahit na ano paman. Kung talagang gusto mo, di sige. Sasama na ako. Pero, sigurado ka bang hindi ako makakaabala sa'yo? Hindi naman po akong bahala. May kanin na rin po sa bahay kaya wala na kayong problema pa sa kanin. Tinapik-tapik ni Melissa ng mahina ang matanda sa balikat. Sabay na silang naglakad ng matanda. Pinagtitinginan pa nga sila ng ibang taong madadaanan nila pero wala namang pakialam si Melissa sa mga yon. Dahil para sa kanya, wala naman silang ginagawang masama. Ilapag niyo na lang po yan dyan at ako na pong bahalang maghiwa ng mga ihahalo nyo. Wika ng dalaga nang makarating na sila sa bahay nito. Hindi na. Iprito ko na lang siguro ito, iha. Para hindi ganong hassle. Hassle? Narinig ko lang sa mga kalalakihan niyang kanina, hassle. Ibig sabihin yata niyan abala. Paliwanag ng matanda. Sige po. Nagsalang na rin si Melissa at inunang prituhin ang isda na binigay niya sa matanda. Makalipas lang ang ilang sandali, naglatag na ang dalaga ng lamesa sa bakuran at sabay na rin silang kumain. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ni Melissa ay parang matagal niya nang kilala ang kaharap niya. Para bang ang gaan-gaan ang pakiramdam niya habang kinakausap niya ang matanda. Siguro, napakabuti rin ng mama mo, ano? Tanong ng matanda nang matapos na silang kumain. Opo, napakabuti po niya. Kaya po siguro kinuha na siya ni Lord. Wala na po kasi ang mama ko. 10 taon na pong nakakalipas. Bumakas ang bahagyang lungkot sa mukha ng dalaga. Naalala na naman kasi niya ang mga sandaling kasama niya pa ang kanyang ina. Pasensya ka na at napaalala ko pa sa'yo. Hindi ko na dapat tinanong. Nakukonsensya namang sabi ng matandang lalaki. Ayos lang po. Mas magandang ang araw-araw ko siyang maalala. Kasi kapag naaalala ko siya, kahit nalulungkot po ako, pakiramdam ko kasama ko pa rin siya. Matanong ko lang po, ano po palang pangalan nyo? Ang pangalan ko? Mateo ang pangalan ko. Sabi naman ito. Mateo? Napakamagino naman po ng pangalan nyo. Oo naman. Ang sabi sa akin ng mga kababaihan nung araw marinig pa lang ang pangalan ko, kinikilig na sila. Ewan ko ba, buti na lang hindi ako babaero. Natawa pa si Mateo. Kayo talaga? Saan na po kayo pagkatapos ng pag-uusap nating ito? Iyon ang hindi ko alam. Siguro magpapalaboy-laboy na naman. Pero ayos lang, sanay naman ako. Masaya na akong may nakatagpo akong kagaya mo, iha. Sana ipagpatuloy mo lang ang pagtulong sa mga tao, ha? Nginitian na lamang ni Melissa ang matandang lalaki. Nang matapos na rin sila, nagpaalam na rin ang matanda. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga. Kung pwede niya lang kasing patirahin ang matanda sa bahay niya ay ginawa niya. Pero kapag ginawa naman kasi niya yon,
magagalit ang tiyahin niyang may-ari ng bahay. Kinahapunan, dumating na nga ang kinatatakutan niya. Nagbabalik ang kanyang tiyahin na si Maribel. Isa lamang ito sa mga kamag-anak niyang matapobre. Sa labas pa lang ay nagbubunga nga na ito. Agad namang hinarap ni Melissa ang kanyang tiyahin. O, tiya, napadalaw yata kayo. Sabi ni Melissa. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakataas pa ang isang kilay ni Maribel, na kahit hindi pa ito nagsasalita, halatang minamata-mata na nito si Melissa. Napadalaw? Malamang bahay ko to. Bakit? Bakit hindi ako dadalaw dito? Ngayong tapos na ang kontrata ko sa Canada, nandito ako para bawiin na itong bahay. Sabi ng ginang. Pero, tiya, nandito po kasi lahat ng alaala namin ni Mama. Baka po kung pwede, ibenta nyo na lang po sa akin to. Pipilitin ko pong makabayad kahit nahulugan. Hoy Melissa, anong makabayad ang pinagsasasabi mo? Mula pagkabata mo, libre ko kayong pinatira dito. Kung sisingilin kita, baka mabaliw ka kakaisip kung saan ka kukuha ng pera. Ngayon, kukunin ko na ito. Lumapit pa si Melissa sa kanyang tiyahin at hinawakan ang kamay nito. Sinubukan niyang magmakaawa pero sadyang strikto ang ginang. Walang mababakas na konsensya sa mukha nito. Hindi na nito iniisip kung saan dadamputin si Melissa. Tiya, baka naman po pwedeng pagbigyan niyo po ako ngayon. Wala na kasi talaga akong matutuluyan. Hindi rin po ako pwede kina Aling Pepang. Marami na sila sa bahay nila. At isa pa, ayaw sa akin ng mga anak niya. Kaya pakiusap, dito na lang po muna ako sa bahay. Manahimik ka! 10 taon, Melissa. 10 taon ko itong hinayaan sa inyo. Ngayong kukunin ko na, magmamakaawa ka? Hindi mo yata naiintindihan na tama na ang 10 taon ng paninirahan nyo ng libre. Ipapagiba ko na ito dahil patatayuan ko ito ng sari-sari store. Parang awa niyo na po, tiya. Huwag mo nga ako hawakan, nakakainis ka. Umalis ka sa harapan ko, ang lansa-lansa mo. Tinulak ng ginang ang dalaga. Tumama pa ang puwet ng dalaga sa baitang ng pintuan. Wala na akong pakialam kung saan ka matutulog. Masyadong mahaba ang panahon na binigay ko sa inyo para makahanap ng sarili nyong bahay. Abusado na kayo! Paano ba naman kasi mas pinili nyong maging mahirap kesa magsikap sa buhay? Ayan, mga dukha pa rin. Tiya, hindi namin piniling maging mahirap. Sadyang ito lang talaga ang binigay na kapalaran sa amin. Nagsisikap po kami araw-araw hanggang sa nagkasakit na lang si Mama at namatay. Hindi kami tumigil na magbanat ng buto para lang makaahon. Kaya wag niyo naman po sanang sisihin kung bakit naging ganito ang buhay namin. Naiiyak nang sabi ni Melissa. Ay, wala na akong pakialam kung ano man ang pinagdaanan ninyo. Basta, babawiin ko na ang bahay na ito. Tapos, mamayang gabi, kailangang nakalabas na ang mga gamit mo. Dahil kapag bumalik ako mamaya na wala ka pa rin ginagawa, ako mismo magtatapon ng mga gamit mo sa labas. Naiintindihan mo ba ako? Umalis na ang ginang. Naiwan na lamang na nakaupo sa lapag ang dalagang si Melissa. Umiiyak at hindi alam ang kanyang gagawin. Kahit na anong isip ang gawin niya ay wala siyang maisip na pwede niyang malapitan. Kay Mary Jane sana, ang kaso lang, hindi rin naman papayag ang mga magulang ng kanyang kaibigan. Kaya naman walang choice ang dalaga. Kahit na wala pa siyang mapupuntahan, ay hinakot na lang niya ang mga mahalagang gamit sa loob. At ang iba naman na hindi na niya magagamit ay iniwan na lamang. Kinagabihan, muling bumalik ang kanyang tiyahin. May mga kasama itong kalalakihan. Pinagtatapon na mga yon ng ibang gamit. Habang si Melissa naman ay nasa gilid lang ng kalsada. Pinapanood kung paanong ikinakalat sa daan ang mga gamit nila. Ayaw na ayaw ko nang makikita ang pagmumukha mo rito, Melissa. Kasi bukas, ipagigiba ko na rin ito. Sabi ni Maribel sa dalaga. At umalis na rin ito.
Tumayo na lamang si Melissa. Dala-dala niya ang 4 na bag na sinukbit niya sa kanyang likod at braso. Ang mga mata ng mga nadadaanan niya ay sa kanya na naman nakatingin. Nakakarinig siya ng mga bulong-bulungan. Naisipan niya pang dumaan muna kay Aling Pepang. Pero nahiya na lang din siya dahil malaking abala nang naidulot niya rito mula pa nung bata pa lang siya. Nang mapagod na sa kakalakad, tumambay na lamang ang dalaga sa isang park na malapit lang din naman sa kanila. Nakatingin siya sa kalsada at pinapanood ang mga sasakyan. Binibilang niya ang mga sasakyang dumadaan para libangin ang kanyang sarili. Maya-maya, habang nakatulala ay merong lumapit sa kanya. Hindi niya yun tinitingnan. Narinig na lamang niya na nagsalita ang matandang lalaki. Iha, anong nangyari sa'yo? Tanong ng boses matandang lalaki. Pamilyar sa dalaga ang boses na yon kaya dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang matandang si Mateo. Nakangiti at maaliwalas ang mukha. Sobrang layo ng itsura nito sa pagiging palaboy na pulubi. Nagtataka si Melissa kung bakit magara ang suot ng matanda. May mga alahas din ito. Napaisip tuloy siya na talaga bang ito ang matandang tinulungan niya o baka kamukha lamang ito. Manong Mateo, kayo po ba yan? Nagtataka rin niyang tanong. Wala ka bang mapuntahan, Iha? Tanong ulit ni Mateo. Kahit nagtataka ay minabuting sagutin na lang niya ang matanda. Wala po. Pinalayas na po ako sa bahay. Dumating po kasi ang tiya ko. Siya kasi ang may-ari ng bahay na matagal na naming tinitirhan ni Mama. Hindi ko alam na ngayon ang balik niya kaya nagulat ako. Hindi po ako nakapaghanda. Wala rin naman kasi akong pambayad sa kanya sakaling payagan niya akong bilhin na lang ang bahay. Pero, Manong Mateo, bakit po kayo nakasuot ng ganyan? Parang kanina lang po madungis kayo. Sabi ni Melissa. Ngumiti ng malapad ang matandang lalaki. Tumabi ito sa kanya at tinapik siya sandali sa balikat. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo sa biyahe kung sasama ka. Meron akong lugar para sa'yo, Iha. Kung gusto mo, magtrabaho ka rin doon sa akin para hindi ka na nasa lansangan ngayon. Sandaling nagkatinginan ng dalawa. Hindi maipaliwanag ni Melissa kung bakit ganun pa rin kagaan ang loob niya kay Mateo. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na sumama sa matanda. Interesado rin kasi siyang malaman kung bakit biglang nagbago si Mateo. May 2 lalaki na lumapit sa kanila na gaya ni Mateo ay nakasuot din ng pangpormal. Tinulungan na sila nito na ipasok sa itim na sasakyan ang mga gamit ng dalaga at umalis na rin sila kaagad. Magkatabi sila ni Mateo sa backseat. Iha, hindi totoo na isa kong palaboy. Ang totoo, nagpapanggap lang talaga ako para malaman kung busilak ba ang puso mo. At hindi nga ako nagkamali. Totoo ngang mabuting tao ka. At dahil sa kabutihan mo, gusto kong suklian yon. Gusto kong dalhin ka sa mansyon. Doon ka natitira. Gusto mo magtrabaho? Hayaan kita. Basta tanggapin mo lang ang alok ko. Sabi ni Mateo. Nabibigla po ako sa mga nangyayari. Ibig sabihin, niloko niyo lang po ako na isa kayong mahirap. Hindi magandang pakinggan kapag sinabing niloko. Sabihin na lang nating sinubukan lang kita. Pero bakit niyo naman po ako sinubukan? Malalaman mo rin balang araw, Iha. Sa ngayon, kailangan mong sumama sa akin para naman makabawi ako sa'yo. Ngumiti na lamang ang matanda at binalot na rin ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Makalipas lang ang kalahating oras, nakarating na rin sila sa exclusive na subdivision. Huminto ang sasakyan sa harapan ng malaking bahay. Nakakalula yun para kay Melissa. Sa buong buhay niya kasi ay ngayon lamang siya nakarating sa ganong klase ng bahay. Parang palasyo ang nasa harapan niya. Manong Mateo, sigurado ba kayong inyo ito? Baka mamaya pagalitan tayo kapag pumasok tayo dyan eh. Iha,
Lahat ng nakikita mo ngayon ay sa akin. Kaya huwag kang mag-alala. Malaya kang papasok dito. Halika na, mauna na tayo. Wika ni Mateo. Yung mga gamit ko po. Ang mga tao ko na bahala dyan. Dadali nila yan sa magiging silid mo at sila na rin ang magtuturo sa'yo kung saan ka magkakwarto. Lalong nakaramdam ng hiya ang dalaga. Hindi niya tuloy alam kung anong sasabihin niya. Hanggang sa mga sandaling ito kasi ay nawiwindang pa rin siya. Nang makapasok na sila sa sala ng mansyon, bumungad agad sa dalaga ang malalaking frame na nakadikit sa pader. Kita niya na nasa frame na yon si Mateo. Dahil dito, tuluyan na nga niyang nakumpirma na totoong hindi palaboy ang matanda. Natawa na lang siya dahil hindi rin talaga niya nahalatang nagpapanggap lang si Mateo. Manong Mateo, bakit po pala ang galing niyo magpanggap na pulubi? Dati po ba kayong pulubi? Pabiro at pabulong niyang tanong. Oo, dati rin kasi ako palaboy-laboy. Sa maniwala ka sa hindi, tumakas lang kasi ako noon sa bahay ampunan. Tapos ayun, natuto akong magtinda-tinda ng kung ano-ano hanggang sa naisipan ko ng mas palakihin pa mga negosyo ko. At ito na rin ako ngayon. Paliwanag ng matanda na mararamdaman pa ang pagmamalaki nito. Tumigil ang dalawa sa dining room nang may lumapit sa kanilang isang kasambahay. Manang, pakihandaan nga ng makakain na bisita natin. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng masasarap na pagkain. Agad namang sumunod ang matandang babae. Habang sila naman ay umupo na lang muna. Manong Mateo, sobrang laki po ng bahay niyo. Hindi ba kayo naliligaw dito? Namamanghang tanong ng dalaga. Kung minsan ay naliligaw ako, lalo na kung lasing. Natatawa naman itong sabi. Manong, hindi pa rin po ako makapaniwala. Alam mo kung anong mas hindi ka panipaniwala? Yan ay yung pagtulong mo sa kapwa kahit na ikaw mismo ay nangangailangan din. Sa amin po kasing mahihirap, parang normal na lang po ang ganun. Ang kaso nga lang, napunta ako sa barangay na puro mga masasama ang ugali. Pero sa ibang lugar po, ang mga mahihirap po talaga ay nagbibigayan. Tuwang-tuwa sa kanya si Mateo nung mga sandaling yon. Ang dami nilang napagkwentuhan na kung ano-ano. Nang kumain na si Melissa ay nagpaalam na rin sa kanyang matanda. Makalipas ang halos 20 minutos, hinatid na rin siya ng dalawang lalaki sa kanyang magiging silid. Grabe, sobrang laki naman ng kwartong to. Sigurado ba na dito ako titira? Hindi ba maid's quarter? Ako lang ba may kwartong ganito? Magiging kasambahay lang naman ako rito eh. Hindi naman po ako tagapagmana. Sabi ni Melissa na paulit-ulit pang umupo-upo sa kama. Sinusunod lang namin ang utos ni Don Facundo. Siyang may gusto ng lahat dahil espesyal ka sa kanya. Kung meron kang gustong itanong, kung may kailangan ka, pwedeng-pwede kang magsabi sa akin. Ako si Arjo, ang head ng mga bodyguard ni Don Facundo. Sabi naman ng lalaki na sa palagay ni Melissa ay nasa edad 40 na. Don Facundo? Di ba Mateo ang pangalan niya? Nagtataka niyang tanong. Don Mateo Facundo. Yun ang tunay niyang pangalan. Umalis na rin ang dalawang lalaki. Naiwan naman siyang mag-isa roon na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na darating ang araw na makakahiga siya sa isang malaki at malambot na kama. Para sa kanya, isang malaking panaginip lamang ang lahat. Dahil sa sobrang komportable ng dalaga sa lugar na yon, ay hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Pagising niya ay madaling araw na. Nilalamig siya dahil sa simoy ng hangin na pumapasok sa silid. Nakalimutan niya kasing isarado ang bintana. Kinaumagahan, pinuntahan na siya ni Arjo para hatira ng pagkain. Umalis daw kasi si Mateo kaya hindi na raw siya maaasikaso ng matanda. Noong umagang yon, napaisip na si Melissa kung bakit espesyal ang trato sa kanya ng matanda. Sa pagkakatanda niya kasi,
Binigyan lang naman niya ng isda si Mateo. Pagkatapos nun ay wala na siyang ibang ginawa. Malayong malayo sa kung papaano siya sinuklian ng matanda. Para bang ginagawa siyang prinsesa. Kuya Arjo, pwede ba ako magtanong? Sabi ni Melissa bago lumabas ng pintuan ng lalaki. Anong tanong mo? Nagtataka kasi ko kung mamamasukan akong kasambahay, bakit parang sobrang kakaiba naman ang trato niya sa akin? Kilala ba ako ni Manong Mateo noon pa? Kita niyang huminga ng malalim ang lalaki. Tumingin ito sa malayo at saka sumagot. Kung gusto mong malaman ang kasagutan sa mga tanong mo, kausapin mo na lang siya mamaya kapag nakabalik na siya. Mas siya ang nakakaalam ng bawat detalye. Sagot nito at saka isinara na rin ang pintuan. Bawat detalye? Anong ibig sabihin nun? Nakakalito. Feeling ko talaga kilala ako nito ni Manong Mateo eh. Napapailing na lang niyang sabi sa sarili. Kumain na lang siya ng kanyang umagahan dahil kumakalam na rin ang kanyang tiyan. Mga bandang 8:00 ng umaga, si Aling Tata naman ang pumunta sa kanya. Ito naman ang head ng mga quarters. Kahit ngayon niya pa lamang nakita ang matandang babae, tuwang-tuwa na agad yun sa kanya. Hindi niya rin alam ang dahilan kung bakit. Kahit ang iba ring kasambahay ay maganda ang pakikitungo sa kanya. Mabuti naman at nandito ka na, iha. Ang sabi sa akin ni Don Facundo, ipasok daw kita bilang kasambahay. Ang sabi niya kasi, alam niyang hindi ka papayag na titira ka lang dito ng libre. Gusto mo raw na pinagtatrabahuhan ng mga gusto mong makuha. Ganon daw ang ugali mo eh. Saad pa ni Aling Tata. Tama po si Manong Mateo. Ganun nga po talaga ang ugali ko. Nagtataka lang po ako kasi bakit nakabukod po ako ng kwarto sa inyo. Nahihiya po ako sa inyo kasi magkakaparehas lang naman tayo ng magiging trabaho dito. Magiging kasambahay din naman po ako tulad nyo. Hindi ko naman po sinasabi na kapag kasambahay, hindi na dapat matulog sa maganang kwarto. Pero hindi ko lang po talaga maintindihan kung bakit ako lang. Natawa ng mahina ang matandang babae. Mas lalo namang ikinalito ni Melissa ang mga nagiging reaksyon nito sa kanya. Iha, sa ngayon sumama ka na muna sa akin ha. Si Don Facundo na lang ang bahala magpaliwanag sa'yo ng lahat. Bigla kasi siyang nagkaroon ng emergency meeting ngayon kaya kinailangan niyang umalis. Paliwanag ni Aling Tata. Sabay na silang nagtungo sa maid's quarter. Pagdating nila ng sala, napansin ulit ni Melissa ang malalaking larawan sa pader. Hindi na niya napigilan ang sariling magtanong tungkol doon. Aling Tata, yung kasama ni Manong Mateo, siya po ba ang asawa niya? Tanong ni Melissa. Oo, siya si Doña Priscilla. Namatay na siya nung 5 taon pa lang ang bunso nila. Ibig sabihin, may anak si Manong Mateo? Nakatutok pa rin ang mata ng dalaga sa mga larawan. Oo, may 3 siyang anak, pero laging wala rito sa mansyon. Ang panganay niyang babae ay katulong ni Don Facundo sa negosyo. Ang pangalawa naman niyang anak na lalaki may sarili ring negosyo. Habang ang bunso namang babae ay walang ginagawa, puro pagpapasaway lang. Tumangutango na lamang ang dalaga. Maglalakad na sana sila ulit nang biglang dumating ang isa sa mga anak ni Mateo. Napatigil sa paglalakad si Melissa nang marinig niyang tinawag ni Aling Tata na Ella ang dalagang kakapasok lang ng sala. Magandang umaga po, Ma'am Ella. Bati ni Aling Tata. Nang humarap si Melissa, nanlaki ang kanyang mata nang makilala ang babaeng nasa harapan niya. Nagulat din yun nang makita ang mukha niya. Dumaloy ang kaba sa kalooban ng dalagang si Melissa. Nawiwindang at hindi alam ang gagawin. Batid niyang naalala rin siya ng babaeng si Ella. Kaya naman agad na nagsalubong ang kilay nito sa kanya. Manang, bakit nandito ang basurang yan? Tanong ni Ella. Ma'am Ella, ang bibig niyo po, magagalit po si Don. Wala akong pakialam. Sino nagdala ng babaeng niya sa bahay na ito? Sasampalin ko! Dinala siya rito ni Don Facundo.
sabi ni Aling Tata. Nang marinig ni Ella yon ay tila lalong umusok ang ilong nito sa galit. Agad na lumapit ang babae kay Melissa at pinatikim yun ng malakas na sampal. Napaupo pa sa sofa si Melissa dahil sa impact nito. Ella, ano bang problema mo? Bakit mo sinasaktan si Ma'am Melissa? Sabi naman ni Aling Tata na pumagitna na rin sa kanilang dalawa. Anong sinabi mo, Ma'am? Ngayong naiintindihan ko na, ikaw pala ang anak sa labas ni Daddy na matagal niya nang hinahanap. Ang kapal din pala na mukha mong pumunta rito, no? Bakit? Para saan? Para ang kinin mong yaman ni Daddy? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin sa bar. Sisiguraduhin kong hindi magiging maganda ang buhay mo rito. Sasampalin pa sana ulit ni Ella, pero bigla nang dumating ang matandang lalaki na si Mateo, kasama ang panganay nitong anak na si Janet. Ano bang nangyayari dito? Ella, bakit mo sinasaktan si Melissa? Tanong ni Mateo. Daddy, tell me, ito na bang sinasabi mong anak mo sa ibang babae? Sabihin mo, Daddy! Sabihin mo! Malakas ang tinig ni Ella sa mga sandaling yon. Ramdam na talaga ang galit nitong nagpatong-patong na dahil kay Melissa. Oh, siya ang anak ko kay Beth. Siya ang kapatid ninyo. Kaya nakikiusap ako sa inyong lahat. Itrato niyo siya ng tama. Dahil katulad ninyong magkakapatid, si Melissa ay galing din sa dugo ko. Anak ko rin siya. Hindi ako makakapayag na may kahati na ako sa atensyon mo. Ako lang ang prinsesa dito. Wala nang iba. Itong babaeng ito, hindi ko ito matatanggap kahit na anong gawin mo, Daddy. Pagmamaktol ni Ella. Ella naman, mag-mature ka na. Hindi ganyan ang Ella na ine-expect ko pagdating sa usaping ito. Sabi pa ni Mateo. Ate Janet, sang-ayon ka ba sa gusto ni Daddy na patirahin ang babaeng yan dito? Sumagot ka, ate! Nilapitan pa ni Ella ang ate niyang si Janet. Sinampal ni Janet ang dalagang si Ella. Sa gulat ay napaupo rin yun sa sofa. Stop acting like a child. You're being disrespectful sa harapan ng Daddy natin. Ibaba mo ang boses mo, Ella. Wala ka pang napapatunayan, kaya wala kang karapatan na sumigaw-sigaw sa harap ni Daddy. Sabi ni Janet. Padabog na umalis na lamang si Ella. Habang si Melissa naman sa gilid ay natameme lang. Hindi na niya alam ang sasabihin niya. Wala siyang maisip. Blanko ang kanyang utak. Sige na, Janet anak. Kausapin mo ang kapatid mo. Kakausapin ko lang si Melissa. Sabi ni Mateo at tumangulang din naman sa kanya ang babae. Nilapitan agad ni Mateo ang dalagang si Melissa na hanggang sa mga sandaling yon ay nasa sofa pa rin. Nakatulala sa baba at hindi niya magawang mag-angat ng tingin. Iha, gusto ko sanang humingi ng tawad sa ginawa ni Ella. Hindi ko alam kung bakit kanya ginanon, pero ako na sana ang humihingi ng paumanhin. Totoo po ba? Totoo po ba na kayo ang tatay ko? Totoo po bang kayo ang naging asawa ni Mama ng panandalian? Totoo po bang anak ninyo ko? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. At sa puntong ito, nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para tingnan sa mata ang matandang lalaki. Oh, totoo ang lahat. Niloko niyo po ako. Nagpanggap kayo na pulubi para subukan ako kung karapat-dapat ba ako sa pamilya niyo. Bakit? Una pa lang ba iniisip niyo na lumaki ako ng pariwara dahil lang sa mahirap kami? Melissa, hindi ganun. Iniwan niyo si Mama nung buntis siya. Lumaki akong walang ama. Nagkasakit si Mama na tanging ako lang ang masasandalan niya. Sa mura kong edad, napilitan ako maghanap buhay para may panggamot siya. Lahat ng yun nangyari dahil iniwan niyo kami. Bakit? Dahil ba anak lang ako sa labas? Dahil ba anak mo lang ako sa pagkakamali? Hindi kita anak sa pagkakamali. Totoong minahal ko ang mama mo. Nabuo ka namin dahil mahal na mahal ko siya. Kung talagang mahal mo si Mama, bakit mo siya iniwan? Unti-unti nang tumulo ang luha ng dalaga dahil sa sama ng loob.
Hindi ko siya iniwan. Iniwan mo siya. Kung hindi mo siya iniwan, hindi na sana kami mahihirapan. Eh di sana lumaki ako may kinikilalang ama kahit na alam kong hindi naman ako ang prioridad. Hindi naman namin gustong yaman mo. Ang gusto namin yung pagmamahal na karapat dapat para sa amin. Lalo na kay mama na talagang naghirap nung mawala ka sa buhay niya. Tapos ngayon kinuha mo ko. Gumawa ka pa ng gimmick para lang mas madali mo ako madala rito. Bakit? Akala mo ba makakalimot ako sa lahat kapag pinakitaan mo ko ng yaman mo? Akala mo ba mapapawi lahat kapag pinahiga mo ko sa malambot na kwarto? Kapag pinakain mo ko ng masarap na pagkain? Hindi mabubura ng mga material na bagay ang sakit dito sa puso ko. Dahil ang kailangan ko, pagmamahal ng isang ama na hindi mo man lang naiparamdam sa akin noon pa. Kasi nga, anak lang naman ako sa labas. Wala akong karapatang mahalin dahil may nauna. May legal kang pamilya. Melissa, let me explain, please. Hindi. Ayoko nang marinig ang mga paliwanag mo dahil mas lalo lang ako masasaktan. Mas lalo ko lang maiisip na kahit kailan, hindi kami naging mahalaga sa'yo. Tama na ito. Hindi ko kakayaning makasama ang isang tao na naging dahilan kung bakit kami naging miserable. Melissa! Hayaan mo na muna siya, sir. Masyado pa siyang nabibigla sa mga nagyayari. Hindi niya agad matatanggap ang katotohanan. Hayaan mo siyang magpalamig at makapag-isip-isip. Natitiyak kong mapagtatanto niya rin na dapat kanyang pakinggan muna. Sabi ni Aling Tata na nasa gilid pa rin pala. Samantala, hindi malaman ni Melissa kung anong gagawin niya. Sobrang sakit, sobrang bigat ng pakiramdam niya. Kahit matagal niya nang hinihiling na sana ay makilala niya ang kanyang ama, iba pa rin pala ang pakiramdam kapag nakaharap na niya ang taong dahilan kung bakit hindi kumpleto ang kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya sa bangketa, napansin niyang nakarating na pala siya sa gusali kung saan nagtatrabaho ang kanyang kaibigan na si Mary Jane. Inabangan niya yun doon, total alam naman niyang 12:00 pa ang pasok ng babae. Hindi nagtagal, nakita na nga niya si Mary Jane. Agad niya itong tinawag. Gulat na gulat naman ang kanyang kaibigan kung anong ginagawa niya roon. Uy, baliw ka talaga. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mary Jane. Mary... Napayakap agad si Melissa kay Mary Jane. Bigla na lamang itong humagulgol. Dahil pinagtitinginan na sila ng iba pang tao roon at meron pa rin namang oras si Mary Jane bago ang duty nito, dinala nito si Melissa sa food court at doon sila nag-usap. Kinwento ni Melissa ang lahat ng nangyari, mula sa pagpapalaya sa kanya ng tiyahin na si Maribel hanggang sa mga nalaman niya sa mansyon. Windang na windang din si Mary Jane sa mga pinagsasabi ni Melissa. Ikorek ko lang ha. Baka nabibingi kasi ako eh. Yung matandang binigyan mo ng isda na mukhang pulubi, mayaman pala. Yun ang ama mo. Sinubukan lang ang ugali mo kung mabait ka o hindi. Tapos dinala ka niya sa mansyon at dun mo naman nalaman na anak ka pala niya. At yung babaeng nakaaway mo sa bar, anak niya. Ibig sabihin, magkapatid kayo ng bruhang yun? Oo, ganun na nga. Diyos ko, nakakaloka naman to. Ang dami-daming tatay sa mundo. Bakit yun pa naging tatay mo? Eh may anak na bruha yun eh. Napabuntong hininga na lamang din si Mary Jane. Hindi pa ito pumapasok sa trabaho pero stress na agad ito. Hindi ko alam ang gagawin ko, Mary. Lumapit sa kanya si Mary Jane at hinaplos ang kanyang likuran. Best, sinubukan mo na ba siyang pakinggan? Tanong ni Mary Jane. Umiling-iling naman si Melissa. Hindi. Hindi naman sa pinangungunahan kita, Best. Pero tingin ko, kailangan mo rin malaman kung anong paliwanag niya. Kasi kahit ngayong alam mo na kung sino ang tatay mo, mas lalo ka lang maguguluhan kapag hindi mo alam ang buong kwento. Suwestyon sa kanya ni Mary Jane. Hindi ko alam kung kaya kong marinig ang paliwanag niya. Pakiramdam ko, mas lalo lang ako masasaktan eh.
Sagot naman niya. Girl, kailangan mong kayanin. Kasi kung hindi mo malalaman, habang buhay mong dadali ng tanong na bakit niya kayo iniwan noon. Gusto mo bang hindi makausa dahil lang doon? Deserve mo ng explanation. Kung hindi mo magustuhan ng dahilan, ayos lang. Ang mahalaga, alam mo. Naiintindihan mo ba ako? Parang batang tumangu-tangu na lamang si Melissa. Sa mga sinabi ng kanyang kaibigan, kahit papano'y naliwanagan siya. Nakuha na rin niya ang pinupunto ni Mary. Kaya nang pumasok na si Mary sa trabaho, naisipan ni Melissa na kausapin ang kanyang ama. Paalis na sana siya roon pero bigla na lang may lumapit na lalaki sa kanya. Isang lalaki na kahit maraming taon na ang nakalipas, kilalang kilala pa rin niya ang mukha. Melissa? Brian? Oo, ako nga. Sagot ng binata. Agad na lumapit si Melissa at saka sinuntok niya ng malakas sa braso ang binata. Aray ko naman! Bakit mo ako sinuntok? Ganyan ka ba mag-welcome ng taong matagal na nawala sa buhay mo? Para yan sa bigla mo nalang pag-iwan sa akin. Iniwan mo ako kung kailan ko kailangan ng kasama. Nakakainis ka. Naglakad palayo si Melissa, pero hinabol siya ni Brian. Hinawakan siya nito sa kamay at muling hinarap sa kanya. Pakinggan mo muna kasi ko, para ka naman timang eh. Sabi ni Brian. Hindi ako nakikipagbiroan ah. Seryoso rin ako, Melissa. Kumalma ka muna kasi. Hinawakan ni Brian sa magkabilang balikat ang dalaga para pakalmahin ito. Nang maging kalmado ay sinimula na ni Brian ang kanyang kwento. Itinaas nito ang damit niya at pinakita nito ang bahagyang parte ng tagiliran niya. Oh, anong gagawin ko sa abs mo? Oo, alam ko maganda na ang katawan mo ngayon kasi malamang nag-gym ka. Anong gagawin ko sa abs mo, Brian, ha? Galit na sabi ni Melissa. Abs pinagsasasabi mo. Tignan mo nang mabuti kasi. Hindi naman yung abs ang pinapakita ko sa'yo eh. Ito, dito ka tumingin. Tinuro pa ni Brian ang daliri nito ang tagiliran niya na may mahabang tahi. Oh, anong nangyari dyan? Tanong ni Melissa. Ilang araw matapos ang libing ng mama mo, bigla na lang may tumubong bukol sa parting to ng katawan ko. Hindi na ako lumabas ng bahay nun kasi sobrang sakit. Hanggang sa lumaki na siya. Nahiya na ako magpakita sa'yo. Si Papa at Mama natakot na sila. Kaya pinagamot nila ako sa tito kong doktor sa Canada. Sinadya akong hindi magsabi sa'yo kasi ayokong mas mag-alala ka pa. Ayokong isipin mo na may mamamatay na namang tao. At saka ang nasa isip ko nun, mamamatay na ako kasi cancerous daw sabi ng tito ko. Pero sa kabutihang palad, nakasurvive naman ako. Kung magtataka ka naman kung bakit hindi kita kinonta kahit tapos na ang operasyon, kasi doon na rin ako pinag-aral ni Mama. At nang makapagtapos naman ako, nagkaroon ako ng mahabang kontrata sa isang kumpanya. Tinapos ko lang yun kasi kailangan ko rin naman ng pera kasi gusto kong balikan ka rito sa Pinas. Patawarin mo ako kung naramdaman mong iniwan kita. Natakot lang ako na baka mas lalo ka pang malugmok sa oras na mamatay ako tapos alam mo. Paliwanag ng binata. Sa puntong ito ay naliwanagan na rin ang utak ni Melissa. Naniniwala naman din siya roon. Dahil nung nasa burol pa lang sila ng kanyang ina, nakita na rin niya ang bukol na yon pero maliit pa. Hindi niya na lang sinabi kay Brian. Oo na, naniniwala na ako. Nakakainis lang kasi. Pinapatawad mo na ba ako? Oo, alam nga namang hindi. Magkaibigan tayo. Nakasimangot na sabi ni Melissa. Para mawala na ang inis mo, lilibre na lang kita ng pagkain. Tara! Inakbayan ni Brian ang dalaga na para bang walang naging gap sa kanila kahit 10 taon silang hindi nagkita. Kinwento ni Melissa ang lahat ng ganap sa buhay niya. At gaya ni Mary Jane, pinayuhan lang din siya ni Brian na kausapin ng maigi ang kanyang ama. Malaki na ang pinagbago ni Brian. Matured na itong mag-isip at marami na ring alam tungkol sa buhay-buhay. Matapos ang pag-uusap nila ni Brian, sinamahan siya nitong bumalik sa mansyon. Kinakabahan kasi si Melissa dahil pakiramdam niya wala siyang kakampi sa mansyon na yon. Sa bungad pa lang,
nakasalubong na nila si Mateo. Nagtataka kung sino ang kasama ng kanyang anak. Melissa, mabuti naman at bumalik ka. Ipapahanap na sana kita sa mga tao ko. Teka, sino itong kasama mo? Boyfriend mo ba ang lalaking ito? Tanong naman ni Mateo. Hindi niya po ako boyfriend. Pero nung mga panahon na kailangan niya ng makakasama nung bata pa siya, ako po ang kasama niya. Sabi ni Brian na mararamdaman ang pagmamalaki sa boses. Gusto ko pong marinig ang paliwanag nyo. Sabi ni Melissa. Agad silang nagtungo sa guest room. Naroon din ang 3 anak ni Mateo na sina Janet, Marco at Ella. Nakasimangot ang babaeng si Ella pero hindi na lamang din yun pinagtuunan ng pansin ni Melissa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang sasabihin ng matanda. Huminga ng malalim si Mateo. Ngumiti ito ng mapait. Ramdam na agad ni Melissa ang bumabalot na lungkot sa matanda. At kung ano man ang mga sasabihin nito, malakas ang kutob niya na magiging dahilan na naman ito para bumuhos ang luha niya. Hindi ko iniwan ang mama mo. Bungad ni Mateo sa kanila. Pagkasabi pa lang ni Mateo ay nakita na agad ni Melissa ang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Ella at Marco. Tila ba hindi nila gustong pinag-uusapan ang bagay na yon. Bago ko makilala ang mama mo, nagkalabuan kami ng asawa kong si Tessa. Alam ng mga anak ko kung anong kasalanan ang ginawa niya sa akin. Sumama siya sa ibang lalaki na mas bata sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Lahat naman ay ibinibigay ko sa kanya. Pero nagawa pa rin niya akong lukuhin. Sabi ni Mateo at agad namang kumontra ang dalagang si Ella. Anong point nito? Pinagmumukha mo lang masama si Mami. Ella, manahimik ka. Tama lang ang sinasabi ni Daddy. Dapat maalala natin kung bakit naganap ng iba si Daddy. Yun ay dahil sa kalokohan din ng sarili nating ina. Sabi naman ng panganay na si Janet. Nang manahimik na si Ella ay pinagpatuloy na rin ni Mateo ang pagkukwento. Naglukuhin ako ng asawa ko. Saka ko nakilala si Beth sa isang beer house. Iba siya sa lahat. Kahit na ganun ang trabaho niya, matino siyang babae. Yun ang dahilan kung bakit ko siya minahal. Oo, totoong minahal ko si Beth. Hanggang sa lihim na kaming nagsama sa loob ng 1 buwan. Kasalanan ko rin kasi pinaniwala ko siyang hiwalay na kami ng asawa ko. Pero ang totoo, nagkakalubuan pa lang kami. Dahil sa pagsasama namin ay nabuo ka namin, Melissa. Kaso ang pagkakamali kong ilihim sa kanya ang totoo ay hindi ko inakalang lalabas. Nalaman niya mula mismo sa asawa ko na meron akong pamilya. At dahil doon, nagalit siya sa akin. Pero pumili ako. Mas pinili ko si Beth kesa kay Tessa. Dahil mas naramdaman ko ang tunay na pagmamahal kay Beth kesa kay Tessa na niloloko lang ako. Ang kaso nga lang, kahit pinili ko na si Beth, hindi pa rin pumayag si Tessa. Pinagbantaan niya si Beth. Huli ko nang nalaman ng mabalitaan kung umalis na si Beth sa tirahan ninyo, Melissa. Mula noon ay hindi ko na rin nakita ang mama mo. Kung saan-saan ko siya pinahanap. Dumating na rin ako sa puntong nagpatulong na rin ako sa mga pulis pero wala talaga. Napakagaling magtago ng mama mo. Wala na akong balita sa kanya. Ang huli ko lang nalaman ay buntis siya nang iwanan niya ako. My God, ang nonsense ng usapan na to. Para saan pa nandito kami? Para mas lalo kaming mainis dahil may bago na namang tao rito sa bahay? Ayoko na! Padabog na tumayo si Ella at lumabas ng guest room. Sumunod din naman agad ang lalaking si Marco. Lumabas na rin si Janet para kausapin ang 2 kapatid. Habang nagpaalam din naman si Brian para makapag-usap silang mag-ama. Melissa, anak, patawarin mo ko sa lahat ng nangyari. Kasalanan ko kung nakipaghiwalay sana ako ng maayos kay Tessa. Hindi sana aabot ang lahat sa ganito. Melissa, anak, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo sana akong makabawi sa iyo.
pakiusap. Ito na lang ang panahon ko para magawa ang responsibilidad at obligasyon ko sa iyo bilang magulang. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pero hindi ko po kayang mamuhay sa bahay na ito na kasama ang mga taong una pa lang ay ayaw na sa akin. Bibigyan ko po kayo ng chance na maging ama sa akin. Pero hindi ko po masasabing magiging anak ako sa inyo agad. Masyado pong malayo ang agwat ng panahon. Masyado rin akong nabibigla sa mga nangyayari. Paliwanag naman ni Melissa. Ibig sabihin ba nito ay tinatanggap mo na ako? Masayang tanong ng matandang lalaki. Tumangutangulang ang dalaga. Kahit na medyo naiilang siya, aminado naman siyang kahit papano ay nakakaramdam din siya ng saya. Kaya pala noon pa man ay magaan na ang pakiramdam niya nung una niya itong nakita. Huwag kang mag-alala, anak. Ilalayo kita rito. Bumili na ako ng bagong bahay para sa'yo. Doon ka titira. Kaya hindi ka naguguluhin dito ni Ella at Marco. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Nahihiyang sabi ni Melissa. Ayos lang, walang problema. Bibigyan kita ng oras para makapag-adjust ka. Siya nga pala, pwede bang tawagin mo na lang akong Papa o Daddy? Pero kung hindi ka naman komportable, tawagin mo na lang ako sa gusto mo. Sabi ni Mateo. Maayos namang natapos ang kanilang usapan nung sandaling yon. Paglabas nila, formal nang pinakilala ni Mateo ang kanyang anak na si Melissa sa lahat ng tao sa mansyon. Kahit bagong salta lang ang dalaga, masaya sa kanya ang lahat ng mga naroon. Hindi rin naman kasi nakakapagtaka dahil mabuting tao naman si Melissa. Hindi gaya ni Ella at Marco. Sandaling iniwan ni Mateo si Melissa sa sala dahil may kinausap ito sa telepono. Habang si Brian naman ay nagpaalam na rin sa kanya para makapag-focus siya sa bago niyang pamilya. Nilapitan naman siya ni Janet at kinausap siya. Pasensya ka na sa dalawa kong kapatid ha. Na-spoiled kasi ng mami namin ng mga yun nung nabubuhay pa siya. Sabi ni Janet. Ikaw ba, hindi ka ba galit sa akin? Tanong ni Melissa. Kay daddy ako dapat magalit. Wala ka namang kinalaman kung ano yung nagawang pagkakamali ng matatanda. Pero ayoko na lang din magalit kay daddy. Matanda na siya eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang din natin siya makakasama. Kaya habang may oras pa, gusto ko na lang ilaan ang mga panahon sa masasayang bagay. Buti ka pa, ang lawak ng pangunawa mo. Ang swerte nila kasi may mapangunawa silang ate. Swerte nyo kasi kasama ka rin sa kapatid ko. Pero alam ko magiging awkward, pero hindi naman natin kailangan madalian, di ba? Basta in time, alam ko magiging okay din ang lahat. O sige na, kailangan ko pa mag-ready to go to work. Marami na namang client nang kikitain ko today eh. Kapag inano ka nung dalawa, magsabi ka sa akin o kaya kay daddy, ha? Ngumiti na lamang si Melissa. Humanga siya sa kabaitan ni Janet. Para sa kanya, tunay ngang sa mga magkakapatid ay may isa talagang maiiba. At si Janet yun. Makalipas pa ang mga araw, tuluyan na ngang nakalipat ng bahay ang dalagang si Melissa. Up and down ang bahay na binigay sa kanya ng ama. May maliit din na swimming pool sa gilid. Kung si Melissa lang ang tatanungin, hindi niya kailangan ng malaking bahay. Mas masaya na siya kahit maliit. Pero wala siyang magawa dahil yun ang desisyon ni Mateo. Hindi na rin naman niya kinontra pa dahil alam niyang bumabawi lang sa kanya ang kanyang ama. Bax, ang laki ng bahay na to tapos mag-isa ka lang. Diyos ko ka! Namamanghang sabi ni Mary Jane nang dumalaw ito sa bahay niya. Naroon din si Brian. Medyo kasundo na rin ang binata si Mary Jane dahil magdadalawang linggo na rin naman nung ipakilala ni Melissa ang dalawa sa isa't isa. Ang sabi ko kasi sa'yo, dito ka na tumira. Sabi naman ni Melissa. Baliw, hindi pwede. Baka mawarla ako ni Mudra kapag wala ako sa amin. Ayan o, si Brian, patirahin mo rito. Natatawa naman itong sabi. Yan ang hindi pwede. Baka mamaya machismis pa kami niyan.
Alam mo naman na hindi pwede magsama ang babae at lalaki sa isang bahay, lalo na kung hindi naman sila kasal. Pagkontra naman ni Brian. Ito naman, di mabiro. Tugon na lamang ni Mary Jane. Naging maganda ang gabing yon para kay Melissa. Tamang inuman lang silang tatlo. At nang magkaroon na rin ng kaunting tama, nagyaya na ring umuwi si Mary Jane. Mag-text kayo sa akin kapag nakauwi na kayo ha. Ingat kayo sa biyahe. Sabi ni Melissa habang nasa tapat sila ng gate. Ako nang bahala rito sa kaibigan mo. Sagot naman ni Brian at saka pumara na rin sila ng taxi. Napapangiti na lamang ang dalaga nang makaalis na ang dalawa. Hindi niya kasi inakalang magkakasundo ang dalawa. Sa katunayan, alam niyang nagliligawan na mga yon. Masaya siya para kay Brian at Mary Jane. Para bang wala na siyang mahihiling pa sa buhay niya. Maayos na rin sila ni Mateo. Sa katunayan, madalas na dumadalaw si Mateo at Janet sa bahay niya. Papasok na sana siya sa loob nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya ay tumatawag ang kanyang ama na si Mateo. Hindi siya nagdalawang isip na sagutin yon. Kahit na ilang araw pa lang ang nakakalipas, masyado na siyang napalapit sa matanda. Hello, Itay? Bungad niya sa kabilang linya. Hello anak, napatawag lang ako para kumustahin ka. Kumusta ka dyan? Tanong ni Mateo. Ayos lang naman po ako. Kayo po. Ayos lang din naman ako, medyo pagod. Ang dami-daming kinausap ng ate Janet mo eh. Anak, pasensya ka na at hindi ako nakadalaw dyan ngayong araw ha. Huwag ka mag-alala, babawi ako bukas. Nandyan ako ng hapon. Wala naman pong problema. Masaya na po ako at nakausap ko kayo ngayon. Masaya rin ako anak, kasi ngayon mas lalo nang nagiging maganda ang samahan natin. O paano? Magbibihis na muna ako ha, tapos tatawag ako ulit. Sige po, Itay. Hindi mawala-wala ang ngiti ni Melissa nang matapos na ang tawag. Pero ang ngiti niya ay bigla na lamang nawala nang marinig niyang may kumalabog sa gate. Nakita na lang niyang nakadapa na ang guard niya at kasunod nito ay may mga kalalakihang pumasok sa loob. May mga dalang baril. Sa takot ay nabitiwan ni Melissa ang kanyang cellphone. Agad siyang nilapitan ng mga lalaki at hinablot. Sumama ka sa amin! Saan niyo ako dadalhin? Sino kayo? Tinakpan na siya ng itim na tela sa ulo at pagpasok sa van, tinalian naman ang kanyang kamay. Wala siyang ideya kung saan sila papunta. Basta makalipas lang ang halos 20 minutos, naramdaman na niyang tumigil na sila. Kinaladkad siya ng mga lalaki papasok sa isang warehouse. Inupo siya sa sahig at saka tinanggal ang nakatakip sa ulo niya. Nagulat siya nang makita niya roon si Ella at Marco. Tumatawa-tawa pa ang mga yon. Ano, takot na takot ka? Huwag kang mag-alala. Hindi naman masakit ang gagawin namin sa'yo. Sabi ni Ella at tumawa